correspondent ng Philippine Daily Inquirer, Sir Vil Villamor Visaya. Good morning, Sir Vil. Yes, magandang umaga sa iyo, kasamang Jane. And good morning, Doc Cherry and Doc Stanley. Ang aking katanungan is napaka-unlad yung inyong pagkikipag-ugnayan sa pamamagitan ng Memorandum of Agreement sa ibang mga ospital, hindi lamang dito sa Lambak ng Cagayan, kundi maging sa Kalinga, regarding sa healthcare, no, sa pagiging Apex Hospital ng CBMC. Ngayon po, kumusta naman yung inyong pagiging, shall we say, having MOA with private hospitals na maaaring maging partner pa rin ng CBMC and healthcare dito sa ating Lambak ng Cagayan? Maraming salamat po, Sir Vil, sa katanungang yan. Actually po, pareho din po no, na aming tinatanggap or ginagawa ng Memorandum of Agreement itong ating mga private hospitals para gusto ho namin na makapacitate din ng ating mga serbisyo. Lalo na po kung ang aming serbisyo dito sa Cagayan Valley Medical Center ay hindi po available at sa kanilang locality available. So two-way around po yan kung sila po ay may kailangan sa amin, lalo na ho yung mga specialist namin, nakikimowa ho sila at ganun din ho kami, no? Kung meron ho kaming mga services na wala ho sa amin at sa kanila meron, ganun din po yung aming ginagawa. Matatandaan po no, nung nakaraang buwan na isa katuparan yung ating Memorandum of Agreement with St. Paul dahil ho doon sa first patient na nag-undergo ng cath lab machine nila. So, pasyente po ng CBMC yon at doon lang ho ginawa yung procedure dahil wala pa pong cath lab ang CBMC. At doon yung pasyente po namin ay wala pong binayad sa hospital at kami po yung nagbayad ng services or ng fees sa St. Paul through our medical assistance for indigent patients funds. So ganun din po no, meron ho din kaming memorandum of agreement hindi lang ho sa mga in terms of services kasi isa ho sa ating strategies on how we could capacitate our healthcare provider network is yung pag-deploy namin ng ating mga doctors sa mga district hospitals para po sila na po yung titingin sa mga kaso doon na po pwede nilang ma-manage at hindi na po idalhin dito sa aming tanggapan or sa aming emergency room. So ganun din po, marami po, may 10 po kaming na-deploy sa pang district hospitals dito sa Cagayan, maging sa Isabela po, meron po kaming mga na i-assign na or na deploy na mga espesyalista. So, yun po yung aming sinasagawa para dito sa pakikipag-ugnayan, both for private and public institutions. I see po. So, regarding po dyan, Doc Cherry, no? Kumusta naman yung pagtanggap ng mga tao doon sa inyong ginagawa na pagkikipag-MOA sa different hospitals dito sa ating Lambak ng Cagayan? Actually po, malaki po yung impact or tulong para sa amin at paging sa ating mga pasyente para po matugunan kaagad yung kanilang mga pangangailangang medical. Lalo na po dito sa ating mga district hospitals and even sa mga private hospitals kung saan available nga po itong mga facilities or mga services na ito ay malaki po yung tulong para mabigay kaagad yung kanilang mga serbisyo. Isa pa po yung mga sa private hospitals dito sa Tugigaraw, maganda yung aming ugnayan dahil sila po ay
nalalapitan namin at ganoon din po sila, no? Yung mga kailangan nila sa CVMC ay agad-agad po naming natutugunan din kung sila ay nangangailangan. Hindi lang po through bloodletting activities, no? Kasi sila po yung nakatie up sa amin, but in terms of other services nga po, lalo na dito sa mga pinatayo naming specialty centers. Thank you, Doc. Thank you, Sir. Maraming salamat po, Doc Cherry. Salamat din po. Thank you. And Pakikipagkaisa sa mga iba pang ospital, paiigtingin pa lalo sa ika-80 taon ng Cagayan Valley Medical Center. Ito ang binigyang diin ni Dr. Cherry Lu Antonio, Medical Director ng CVMC, kaugnayan na rin ng paglulunsad ng 80th anniversary logo ng CVMC. Ito raw ay hudyat ng pagsisimula ng 80 days countdown para sa malakihang selebrasyon ng ika-80 taong pagkakatatag ng CVMC sa darating na June 24, 2025. Bukod sa raising of anniversary banner, nagkaroon din ng unveiling ng official calendar countdown na magsisilbing visual reminder sa mga kawani, stakeholders at kliyente ng CVMC sa kinapapanabikang pagdiriwang. Bahagi rin ng aktibidad ay ang launching ng Project Ahon o Kahon para sa Ahon, Kahon ng Pag-asa, kung saan hinihikayat ang mga kawani at stakeholders kasama ang mga gustong magbigay ng donasyon na ilagay sa tinawag na Kahon ng Pag-asa ang nais na ipamahaging tulong para sa sinusuportahan ng CVMC na Agta Community sa Barangay Kapisayan Norte, Gataran, Cagayan. Ayon kay Dr. Antonio, napatuloy ang establishments ng mga specialty centers sa CVMC para hindi na kailangan pang magtungo sa Metro Manila ang mga pasyente na nangangailangan ng mga espesyalista dahil sa kanilang sakit.